Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kabayan Virgo, this reading is for you. Tingnan natin yung May 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, course watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang personal reading sa general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Madami kayo energy sa mundong ito. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin makapagpapabago ng inyong buhay. Bibi, oy, di anak. Patingin. Listen natin. May balahibo kasi siya sa nguso. Kaya tinulungan ko na siya. Hindi niya maalis. O, di ba? Mainit. Baluga. Okay? Sumasama kasi sila sa akin sa taas eh. Alam mo, init dito eh. Okay, journey, either physical or a mental. Andito yung sitwasyon na may mga tatahakin ka na isang bagong path or may tinatahakan na bagong path or journey, no? Sa nakikita ko sa buhay mo, either sa yung physical or to a mental. Siguro hindi yung sitwasyon na may mga stress or may mga mental distress ka sa iba sa inyo, no? O may mga iniisip-isip ka siguro sa iba sa inyo. Kaya, siguro this is a time na tumahak ka ng tamang direction, no, sa nakikita ko dito. And you need to cut yung mga bagay o sitwasyon na nakapagbibigay sa'yo ng disappointment, nakapagbibigay sa'yo ng hindi magandang condition, ganyan. Disappointment in some area, may mga ganyan sitwasyon. Maaring may mga tinatahak ka o may mga gusto kang tahakin na hindi nagiging maganda sa'yo. At nagkakaroon ka doon ng mental distress o any situation. Kung sa physical ito, nandito rin yung sitwasyon na may tatahakin ka na bagong journey, ganyan. Baka taking exercise, walking, mga ganyan. O any journey, no, sa nakikita ko dito. And may mga disappointment in some appear. You will be playing a different role. Siguro ito yung sapat mo, no? Siguro may mga tatahakin ka na mga bagay. Pero wag ka mo mawala ng pag-asa kasi ito si Santo eh. No? Si San yan, ibig sabihin, there's a hope. Ako nakikita dito, no? Kumbaga, may pag-asa. Ako nakikita sa iba sa inyo. Kumbaga, kung ano man yan, huwag kang masyadong mawala ng pag-asa. Alisin mo yung disappointment mo o you need to cut it. No? O yung mga hindi magagandang pakiramdam, ganyan. Someone is behaving stupidly. Maaring ikaw, maaring anak mo, maaring kapatid mo, maaring karelasyon mo, maaring kasamahan mo sa trabaho, kaibigan mo. Great personal sorrow. Yung iba dito, siguro may mga pagdadaanan kayo na lungkot, no? Halimbawa, ano ba yung lungkot? Siguro, may tinataha ka na isang bagay o sitwasyon na hindi naging maganda. Because of the disappointment, kumbaga, ay, kala ko ma-achieve ko, hindi pala. Ay, mga ganun. O kaya, any, personal sorrow na pagdadaan mo. Pero handito si San, happiness and well-being. Ibig sabihin, handito si San. If you cut this situation, dahil may pag-asa naman darating at pagkakaroon ng happiness and enlightenment this May sa buhay mo, eto na yung time na kailangan mo nang tumahak sa ibang, may pagtahak ng ibang sitwasyon. Ibig sabihin, malalakpasan mo na, o unti-unti mong malalakpasan na yung mga hindi magagandang nagaganap o nangyari sa buhay mo. Andito na si San. May mga happiness ako nakikita. Siguro iba any happiness, birthday, celebration, achievement, maybe you will enjoy the fruit of your labor o magkakaroon ka ng more on enlightenment, ganyan. Siguro may mga sitwasyon na may mga magaganap na positivity, ganyan. May mga sitwasyon na makapagbibigay sa'yo ng kagaanan ng loob o masayang pakiramdam, pagbabalik ng sigla, pagbabalik ng saya, pagbabalik ng liwanag. It is also the recovery, recovery from
some situation mo sa buhay mo yan. Magkakaroon ka na ng mga recovery sa buhay mo. Lapit natin ito sa Sun and Sun. Ibig sabihin, tataha ka na ng bagong buhay o bagong journey into your life this May. Magiging maganda na o magiging magaang yung ibang aspeto ng buhay mo this time. It's more on the freedom, no, sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang energy ni Virgo. Baka may mga may birthday. Ganyan. O kaya, may mga after ng lungkot, ito ng anin mo. Iba dito, ingat kayo sa mata nyo, no? Baka mapuwing kayo, ikaw o malapit sa puso mo. May mga maganap o mga mamutain kayo, baka ganyan. Sore eyes. Ganyan. Uso pa ba yung sore eyes? Yung mga sore eyes o any situation na, ano yan, na about mata. Tingnan natin, energy ni Virgo. May 1 to 15. Oo nga. Pwede explain ito. Kuha pa tayo para may makuha pa tayo sa iyo. Dagdag information din to. Ano pong ano yan? Wow. Ganda. Ayan na. Kinuha ko na yung kasagutan. Okay. When it comes to your energy, to 1 to 15, ang nakikita ko sa iyo is mas more kang magiging more on creative. This time, ano, sa nakikita ko sa iyo, mas more kang magiging creative, mas marami ka nang gagawin o to success. Ganyan. No? Kumbaga, dito yung sitwasyon na may mga happiness naman ako nakikita sa iyo. May mga sitwasyon, sa iba dito, maaaring makaka-receive ka ng text message, no? Or communication, or makaka-receive ka ng information dito, na maaaring makakapagbigay sa'yo ng saya o sigla. Ganyan. Or may mga situation na kasi in the past, maaring in the past, may mga naganap na hindi naging stable o nagkaroon ng mga mischances or maaring nagkaroon ng mga shortage with comes sa money, may mga gusto mong ma-achieve, hindi ganun halimbawa, gusto mo, yung sahod mo is, you expecting for 5,000, tapos ang sinahod mo lang is 4,000, yung mga ganun, may mga disappointment in the past, and maaring this time, by this May, ang nakikita ko dito, there's a new journey happen, there's a hope, and there's a chance na rin na magkakaroon na ng pagbangon muli sa mga bagay o aspeto ng buhay mo, no? May kaliwanagan na, kumbaga, is there's a victory and success happen into your life, sa nakikita ko rin dito. Basta mas more maging creative ka lang din, no? Sa nakita ko, either may tao na susuporta sa'yo or ikaw ang susuporta. Magkakaroon ng suportahan, magkakaroon ng parang merong ka-dealing or merong kang kausap na makapagbibigay sa'yo ng sigla or makapagtutulong sa'yo. Parang ganun. Sa iba ganun. Sa nakikita ko ito. Pero yung after a disappointment, after ng isolation, after ng mga regret or failure situation happen, this April and this time daw is tataha ka na ng bagong simula muli sa iyong journey this time kasi there's a victory and success happen into your life. Ibig sabihin, yung may mga problema, struggle, burden na magtatapos na sa buhay mo. Yun. Yun ang nakikita ko. Magkakaroon ng no? Siguro may mga makikita-kita, maaaring kapatid, kaibigan, or makaka-receive ka lang ng text message. Or may mga collaboration, creativity, or may celebration, no? Ako nakikita, maaring may mag-aaya sa'yo na lumabas, kumain, magkohi, o ikaw mag-aaya, mga ganon. So, nakita ko dito. In the past, nagkaroon talaga na no? Parang nahandin yung na lack of money ka, umunti yung kita mo, if ever na may mga inaasahan ka, yung mga ganon. So, iba dito kung nawalan kayo ng trabaho, sa nakikita ko dito,
maaring this time is tataha ka ng muli, no, ng panibagong journey sa buhay mo this time. Ganyan. O sa iba naman sa inyo, kung hindi ka naman nawalan ng trabaho, maaring nalipat ka, no? Halimbawa, dati nasa section 1 ka, ililipat ka ngayon, ganyan, sa ibang section, sa ibang department, yon sa iba sa inyo, baka ganun. O kaya andun yung sitwasyon na tataha ka na ng sarili mong buhay this time. Kasi andito na rin si Courage. Tama ba basa ko? Kayo na mag-adjust sa akin na tataha ka na ng panibagong journey mo kasi. Sa iba sa inyo, there's a new idea o may mga idea ka na gusto mo i-pursue. Siguro, handin yung you want to start a new project, you want to start to create something into your life, magkakaroon sa'yo ng mental clarity this time kung ano yung mga bagay o sitwasyon na gusto mong i-create na ngayon. No? May mga new idea na maiisip mo daw this time at this is the time na parang didesisyonan mo na ata itong sitwasyon na to. So, nakikita ko dito, parang magkakaroon ka na ng idea kung ano yung mga gusto mong at ayaw mo. Ganun na nakikita ko dito. Mas more kang magtatrust siguro sa intuition mo dito sa nakita ko dito. Anong parating sa kanya? Uy, ganda oh. Pero, hindi naman kasi siya lumakpak eh. Tingnan natin. Ano po to? Ano pong kasunod nito? Universe. Okay, thank you. Okay. Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, parating sa'yo, okay. Parating sa'yo, sa nakita ko dito, medyo may konting depression, ano? May konting negativity. Ako nakikita sa'yo. Hindi naman siguro kayo lahat, no? Uunahin ko yung bad. Hindi naman kayo lahat. Losing something valuable sa buhay mo. O sa'yo, no? Kung ano man yan. Losing something valuable or yung iba sa inyo, maaring iba mahulugan kayo ng mga mahalagang bagay, pera, gamit, any ano, no, mawalan kayo ng mga bagay o sitwasyon o gamit man yan, no? Yan. And then also, there's a burden sa iba. May mga sitwasyon na ma-hopeless ka o may mga bagay o sitwasyon na pwede kang manakawan, no? Sa nakikita ko dito. May tao ako na nakikita na yung iba sa inyo hindi kayo friendly. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo pala kaibigan. Kumbaga, mapili kayo sa kaibigan kasi alam mo sa sarili mo kung sino yung totoo at hindi. Kaya nakita ko sa inyo, maaring iba sa inyo, mas you want to be alone, no? Ano ka sa sitwasyon mo na mas nagiging stable ka o mas nagiging okay ka when it comes sa mag-isa ka lang. Kasi ang nakita ko dito, you want to be alone. Ganun nakikita ko sa'yo. No? And then, ang nakikita ko rin is may taong ang liar, may tao na sana hindi ikaw yung nagiging moody-moody, may taong unfaithful, may tao na magiging hot temper, hindi hindi naman lahat sa nakita ko dito. O hindi yung sitwasyon na mababurnout ka, madidrain ka, ganyan. May mga weakness o may mga weak situation ako na nakikita sa'yo dito. Siguro iba, when it comes a week, maaring mayroong mga sakit, no? Sa nakikita ko dito. Or may taong may sakit. Maaring may taong may sakit sa bladder, dugo, ganyan, high blood, low blood, mga ganyan. Or maaring may tao dito na hindi balanse yung kanyang kinakain, mga ganun. Sa nakita ko dito.
o hindi niya inaalagaan mismo yung sarili niya, o hindi yung, o kaya naman masyadong moody lang siya sa nakita ko dito. No? May tao kasing law of confidence ako nakikita. Siguro di sa mother figure ako nakikita dito, no? Yan, may mother figure ako na nakikita dito na think of negativity or nagkakaroon siya ng depression, maaring ganun sa iba, o hindi yung sitwasyon na masyado siyang nasasad sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko sa iyo, may mga ile-let go ka na sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko sa iyo, hindi ka umaasa. Ikaw yung tao na hindi ka umaasa sa ibang tao. Kumbaga, kaya mo itayo yung sarili mo kasi sa nakikita ko dito, kahit mag-isa ka. No, hindi ka marunong umasa sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Kasi alam mo sa sarili mo yung kakayahan mo. Alam mo sa sarili mo na kaya mo. Alam mo sa sarili mo na kaya mo solusyonan yung mga bagay o sitwasyon na meron ka ngayon o nagaganap sa buhay mo. No? Kumbaga, kung titingnan mo nga ko, ikaw nga tatakbuhan, di ba? Sa palagi ko nakikita sa'yo. And also, magkakaroon ng mga there's a teamwork or may magkakaroon ng isang harmony o pagkakaisa, no, sa nakikita ko dito. O andito na rin yung sitwasyon na makakaramdam ka na ng peaceful of mind. Ganun, sa inyo. May malalaman ka raw katotohanan dito, oh. Sabi dito, kung kayo is in a situation na kasi andito ka na sa, magiging ka na eh. Sa nakikita ko sa'yo dito, magiging by this May, nakikita ko dito, if you are more on focusing or given hard work, magkakaroon, sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo, magkakaroon na ng peaceful situation happen sa buhay mo at magkakaroon ng development dito sa nakikita ko dito. Kaya ibig sabihin, malalakpasan mo to. Kung you are in a dark place or hindi yung sitwasyon na nagkakaroon ka ng depression, stress sa nakikita ko dito, kung may mga hardship happen, financial problem man yan, or kung pinagdadaanan mo yung financial problem, sa nakita ko dito, magiging okay na siya, no? Magkakaroon ng solution dito, sa nakikita ko dito. May tao na parang may tao na gusto nang mag-quit. Parang may nakikita akong gano'n. Someone want to quit. Ganun. Parang hindi yung sitwasyon, may tao rin ako nakita na admit niya na talo. Okay, fine. Ako na yung talo, ako na yung mali, ako na yung ganito, ako na yung ganyan. May tao ko nakita ng gano'n. Hindi ko alam sino. Tingnan natin. Dapat iwasan. Uy, the Wheel of Fortune. Sabi dito, may malalaman ka daw katotohanan. Ganyan. Kung in the past, may mga bagay o sitwasyon na nalilito ka o hindi yung pag-worry, anxiety, stress, or indecision into your life, this time daw is magkakaroon na ng bagong journey sa iyo. Dito ka na nga. Nandito ka, hindi to si Sun. Yung cutting off na rin yung mga bagay o sitwasyon na disappointment sa buhay mo. Yun. Okay. Ang dapat mo daw iwasan mo daw yung isang sitwasyon na, matakot, ma-stress, ma-anxiety, or magkaroon ng delay sa buhay mo, or kasi alam mo yung sa sarili mo kung ano yung nararapat o ano yung dapat, no? Ganun sa nakita ko dito. And iwasan mo din yung mga tao na hindi ka binavalue, or yung mga, iwasan mo din yung isang sitwasyon na i-delay yung mga bagay-bagay or magkaroon ka ng pagkagambala sa mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na gusto mong tahakin. Kumbaga, ibig sabihin, wag mo nang ulitin yung mga naganap o nangyari in the past, ganyan. Kumbaga, wag kang ma-loss of control o wag kang maguluhan. Kung ever na may mga nagbabago o may mga nagaganap o nangyayari sa buhay mo, okay lang yun. Kasi
part of destination mo yan, part ng destiny mo yan, na dapat mong matutunan, at dapat mong malaman, at isa yan sa karunungan mo, kumbaga, no? Kung ano yung mga pinagdadaanan mo. And then also, ang nakikita ko dito, iwasan mo din yung isang sitwasyon na hindi ka maghigpit when it comes to your money. Or iwasan mo yung mga may conflict, ganyan, o yung may mga sitwasyon na alam ko naman na palaiwas ka naman sa mga tao na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan o conflict. Yun, tama yun sa nakita ko dito. Kumbaga, binablock mo na lang sila or hindi mo na lang sila pinapansin. Ganun. Mas good yung ganun. Gawin mo na lang if ever na hindi mo nagagawa. Iwasan mo din yung hindi ka mag-thinking for stability in the future. Sa nakita ko dito, going toward to your success this time. And iwasan mo yung yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. At saka mabiing held back ka sa nakaraan. Iwasan mo yun. May tao dito na someone want to commit. Ako nakikita dito. May tao makikipag-usap sa'yo. Maybe this person is in a distance. Ako nakikita. Maaring kapamilya mo siya, maaring kasamahan mo siya sa trabaho, o maaring magulang mo siya, ganyan. May taong kukonek sa'yo. Maaring karelasyon mo rin. Love. Ang ganda na Okay. When it comes to a love, ang nakikita ko sa'yo, iba dito family related. Magpapagawa ba kayo ng bahay? Or you thinking na magpagawa ng bahay, bumili ng bahay, ganyan. Parang may nakita akong ganun. Ang nakikita ko dito, when it comes to a love, ang nakikita ko is, good naman yung relationship nito, no? Sa nakita ko dito, kasi you're starting fresh this time. Kung kayo nagkahiwalay nito, unahin ko kung kayo nagkahiwalay nitong taon na to, gusto niya, maaaring itong taon na to is mag-confess sa'yo, sa nakikita ko dito. Kasi, gusto niya ng getting together sa'yo, andito siya sa situation na may plano siya. No? May plano siya sa'yo. Hindi ko pa nakikita yung action. Baka iba dito nag-action na, pero they want to confess. Kumbaga gusto niya uli na mag-start ng fresh sa'yo, itong tao na to, sa nakikita ko dito, medyo mabagal lang. Gusto niya ng development sa'yo sa nakita ko itong tao na to Mahalaga ka raw sa kanya, and then also, gusto niyang linisin yung sarili niya. Ngayon nakikita ko dito. Hindi yung pagsisisi nitong tao na to. Medyo nagsisisi siya. No? Sa nakikita ko dito. Naniloko ka niya, dinaya ka niya, nagsinungaling siya sa'yo, yan. Nandun siya pagsisisi siya sa buhay niya. Gusto niya ngayon na linisin yung sarili niya sa'yo. And then also, sa iba naman sa inyo, kung kayo in a relationship, sa nakikita ko dito, happy yung nyo, no? May makikita pala, no? May makikita-kita na na kapamilya, no? Kapamilya man yan o kasama sa trabaho, parang may getting together or union ako nakikita. Siguro may celebration, no? There's something happen of celebration. Maaring may mga fun, happiness, enjoyment, ganyan, or you will or something enjoyment na may nangyaring success, mga ganyan, no? Sa iba dito getting together ng family unity, reunion, parties, events, surprises, o may pupuntahan kang wedding, maaring ganun sa iba. Or sa iba, isa coming home, maaring may pupunta ng ibang lugar, bansa man yan, uuwi ng bansa, o galing probinsya, galing ibang baryo, mga ganyan. Ako nakikita, may success, prosperity, and stability. Ako nakikita sa'yo. And then also, good relationship kung kayo is magkasama nitong taon na to, na you're in a good relationship naman.
Kasi andito na yung situation na nagkakaroon kayo ng, nandun yung trustworthy nyo sa isa't isa, no? Sa nakikita ko to. Lalo na din sa family nyo. Kumbaga, balance nga siya, no? Sa nakikita ko dito, nagiging okay yung relationship or nandun yung sitwasyon na nagkakaroon na ng unti-unting development sa iba, no? When it comes in this relationship. Kaya maganda siya. O kaya single, sinasabi dito is, kung kayo is may ex, yun, baka nga mag-confess itong tao na to sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Kasi gusto kanya kausapin. Kung may darating sa'yo, ang sabi kasi dito, you need to be patient, no? Nag-focus ka daw muna sa family mo, sa work mo, sa stability mo. Ganon. Ang sinasabi dito. Mag-focus ka daw muna sa sarili mo to growth. Ganyan. Kumbaga, to success. Kumbaga, darating tayo dyan. Ibig sabihin. Tingnan natin ang iyong money. Wow. Okay, when it comes to your money, handito yung balancing, ano? Kumbaga, handito na rin yung situation na wiser ka talaga, no? Talaga matalino ka. You are wiser and stronger when it comes sa pagpapatakbo ng iyong pera. Alam mo how to handle, no? Sa nakita ko dito. Parang ikaw yung a person na parang kaya mo i-magic yung isang bagay. Parang ganun ka, no? Andun yung iyong strong will when it comes sa pera. Ganyan. Kumbaga, hindi ko nakikita na nagmamadali ka when it comes to success. Kasi alam mo sa sarili mo na magkakaroon ng successful at the end. No, ang nakikita ko dito. Ang nakikita ko dito, hindi yung confident mo when it comes sa pagbabalanse o pagpapatakbo ng buhay mo. Kumbaga, nagkaroon ka na ng lesson or you accept the lesson from the past, maybe, kaya more ka naging wiser and stronger this time. Sa nakita ko, it's more on balancing ang yung money mo. Sa nakikita ko dito. May mga miracle happen din ako nakikita sa'yo, no? Siguro may mga bagay na hindi mo inaasahan na biglang may darating when it comes to your money. Ganyan. Kung halimbawa, this April, hindi na maging maganda yung takbo ng iyong kaperahan, this May, maaring mag-i-start ng muli na pagka magsasahudan na o may mga miracle happen. This May sa'yo. Congrats kung ano man to, no? Yun. It's more balancing ito. You're starting a beginning again sa iba sa inyo to take it balance yung inyong kaperahan this time sa iba. Any opportunity dito. Sa iba naman dito, may mga bagong tao ako na nakikita sa iyo na magkakaroon ka ng connection. Sa iba sa inyo is a new lovers, sa iba sa inyo is a new connection, no? Na magkakaroon kayo. Ibig sabihin, yung iba rin ay maaring may mga tao na magkakaroon ng connection in a distance. Ganon sa iba. Meron ako nakikita na na magkakaroon ng pagkikita or union ng malalapit sa puso o malapit sa iyo. Karelasyon, kapatid, kung sino man yan. Okay, tingnan natin. May tinitingnan pa ako, baka may makita pa ako eh. Any opportunity pa kay Virgo? May travel kayo? Or maybe you're thinking for a travel, You're waiting for something. Bakit po, universe? Ano po yun? Oh, okay. Okay, opportunity. Mag-ingat ka raw sa tao na may kakausap sa'yo. Maaring itong tao na to is either makaaway mo siya or ma-disappointment ka sa kanya or makareceive ka ng hindi magandang information or maybe communication or information ito
Yun ang nakikita ko dito. You need to be aware sa mga taong makakausap mo, sa mga ano ba to? Di ba? Hindi ko maalala. Okay. Nakalimutan ko eh. Okay. Ang nakikita ko dito, may mag-o-offer sa'yo. May mag-o-offer. There's an offering. Ako na nakikita dito na hindi magiging maganda yung resulta. Kaya mag-ingat kayo ha. Lalo na, naku po. Kabiguan to. Ibig sabihin, may tao na mag-o-offer sa'yo or ikaw ang mag-o-offer ha. Vice versa tayo. There's an offering na ikalulungkot mo ang resulta. Ganun. Maaring ma-disappoint ka. Maaring hindi maging maganda yung kalalabasan ng pag-uusap. Ganun. Ako nakita. Or may taong kakausap sa'yo or you will receive some information na ikakalungkot mo. Ganyan. There's a separation sa iba, no? Iba't ibang klase ang separation. Hindi lang love yan, ha? Hindi lang sa boyfriend, girlfriend, or asawa. Hindi lang dun yan. Iba-ibang klase yung separation ng kaibigan, separation ng taong pinahalagahan mo, yung mga ganun. No? May mga lungkot, may mga unexpected blow of emotion, maaring 3 days, 3 weeks, 3 months, nangyari na, or mangyayari pa lang. Maaring may mga something loss, or may mga sitwasyon na deep hurt, or lungkot, or something unhappiness yun. Heartache, depression, loneliness, sana walang conflict, no? Ganun nakikita ko. Pero, mag-ingat, basta you need to be aware sa mga, you need to trust your intuition din sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko. Yun ang nakikita kong opportunity na parating sa'yo. Sana hindi ito related to money. Pero hindi ko naman kasi nakita yung money. Pero sana hindi ganun. Pero, may lungkot kang mararamdaman. Yun ang nakita ko. Parang may malalaman ka ata na katotohanan. Advice ko, universe, kay Virgo. Advice. Ano ko, diba? Andaldal. Kumakanta siya. Oo. Ang kanta yung Baby Shark yun, pero hindi niya mabuo. Okay, ang advice sa'yo, ang nakikita ko dito is value yourself. Value the person na nagbibigay ng pagmamahal sa'yo. Value mo rin sila. And then sinasabi, keep moving to reach your goal, or hindi yung sundin mo yung nararamdaman mo o yung puso mo. And sinasabi rin dito na kailangan mo maging strong, focus to your satisfaction, mga kahilingan, wish come true. Mag-focus ka daw sa sarili mo, sa nakikita ko dito, sa mga pangarap mo sa buhay. Kailangan daw is magkaroon ka ng focus to, para magkaroon ka ng mental clarity. And then also, always have a clear purpose. Palagi ka naman ganun sa nakikita ko dito. Ano ka nga masinop ka nga, kumbaga ikaw yung tao na kailangan alam mo yung katotohanan bago mo desisyonan. Ganun sa nakita ko dito, no? And also, advice din kasi is make a decision, ako nakikita, na gusto mo. Na alam mong tama. Pero kailangan alamin mo yung tama ba to, dapat mo yun. Sundin mo yung nararamdaman mo. Sundin mo yung puso mo. Kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung ano yung mga pinapangarap mo. As long as tama. Yun ha. Alam ko naman na gusto mo naman palagi ng tama. And trust to your intuition dito ha. Sa nakikita ko dito. Yun. Wata mo the world ka oh. May ano ka? Travel? Iba dito siguro ba travel? O thinking for a travel sa iba sa inyo?
Siguro, iba dito is by the 8 days, 8 weeks, 8 months, or by August, or 3 months man yan, 3 weeks man yan, 3 days man yan. Nangyari na o mangyari pala. Parang ganun sa nakita ko dito. May mga travel. O thinking for a travel. O may tao na susuporta sa'yo to traveling. Yun nakita ko. Iba dito, ano pa lang, mag-action pa lang sa for a travel. May adventure ako nakikita sa inyo. Magaganap ba? Hindi pa sure eh. Kasi maaring nag-iipon pa ng pera. Diba? Yun. Ay, ano ba yan? Arigato namaste, God bless.